good morning po. Nandito na naman kami sa... Ang aga-agang abala. Umaga pa lang sa damakmak ng trabaho namin. Nagrereklamo tong si paring Ether dahil kapag daw ako yung naglaba, dapat to yung tinatapon kong tubig, winawalisan ko na. Para daw yung tain ng kalapate, nadadamay na. O nagtataka kayo, ba't dyan ako naglalaba? Actually, dyan ko pinabanlawan yung iba. Sa totoo lang, hindi naman ako marunong talaga maglaba. Madalas maasim. Kaso lang, no choice ang lola. Kailangan kong gumalaw at ako'y nananaba na. At hindi naman sa pagyayabang alam nyo ako'y mahilig sa multitasking. Yan nga lang pag tumatanda na marami na ako nakakalimutan kaya madalas nasusunog ang sinaing. Dito ako'y magpapakulo ng maraming tubig at ako'y may lilinisin. Yung drum namin. Kasi binili ko sa palengke, ang laman nun ay star margarine kaya nagmamantika. Gagamitin namin yan sa hituan. At para mas madaling linisin, kailangan may mainit na tubig. Kinayod ko na rin. Ang kaso, maubos-ubos ko na yung posporo, hindi ko pa rin nabubuhay yung apoy. Buti na lang may to the rescue. Kaso lang, panay reklamo. May ginagawa daw siya panay ang aking istorbo. Oops, pagdaan niya may nasilip ako. Talaga naman ni Re, napakahilig dun sa shorts na yun. Marami namang shorts na isusuot ka, hilig ng butas. Kung may masisilip man lang sanang mahilab-hilab. Pero bago namin simulan ang aming gawain, mag-aalmusal muna kami ng tinapa, talong, at saka itong saging. At habang kami kumakain, yung bayawak na nakatira sa puno ng sampalok, mukhang naghahanap rin ng makakain. At habang hinihintay ko yung washing machine na kasalukuyang umiikot, napagdiskitahan ko tong manok. Di ko rin lang natikman yung kanyang itlog, sarap yatang iluto sa tanglad. Nakita ko tuloy itong pusa, nasa isang tabi. Malamang nag-iinarte. Paano to si paring Ether? Nakitang nagjujugjugan yung dalawang pusa, naglalampungan. Binato ba naman? Yung isa malungkot, nagmumuni-muni yan malamang. Loko kasi si paring Ether. Back sa aking pinapakulo, sinabayan ng pagkulo ng aking dugo. Ito talaga yung ayaw na ayaw ko, yung kanyang radyo. Ingay na ingay na ingay ako. Tapos naalala kong balikan ng aking cellphone na iniwan. Nagrara ng ads sa YouTube yan. 9 hours? Ay Diyos ko, katagal. Pero kumikita yan. Kaya pagtyagaan. Ayan, mas madali nang linisan ng drum nang nabuhusan ng mainit na tubig. Sinundan ko na rin ng sabon at oops, napatingin sa cellphone. Sorry, yung pet ko nangangain. Sipag ka na. Kala nyo di ako masipag Ako na nagsabi, ala namang ibang pupuri. Pagkatapos sa drum, laban na uli. Kapag meron kayong nakitang puti na hinalo sa dekolor, huwag na lang kayong maingay, mapapagalitan na naman ako ng nanay ko. Sasabihin, hindi na talaga ako natuto. Nagsaing muna ako at di pa kami kumakain. 2:00 na, wala pa sinaing. Oops, nalalaglag yung aking padding. At dito ko na po tatapusin ang aming kwento. Actually, hindi pa tapos ang aking trabaho. Oops, nalaglag. Huwag kayong maingay, wala naman yung may-ari. Wala pang 5 minutes, pwede na yan isampay. Naalala ko, meron nga pala kaming pupuntahan. Napaka-ulyanin na. Diyos ko po, 3:00 na hindi pa kami nanananghalian. Buti na lang kami pupunta sa handaan. Siya nga pala, bago ko tapusin tong video, para dun sa mga granding maghanda ng bagong taon, pwede nyo naman kami imbitahan. Good morning. Tanghali na ako nagising. 9:30 na yata mahigit. Pagkabangon, trabaho agad. Kala pa talaga masipag. Wala si paring Ether nakakagila kaya ako talaga lahat ang gagawa ngayong araw. At naglaga ako ng tanglad. Actually kahapon pa yan. Pinakuluan ko na kahapon ng matagal. Siguro may mga 3-4 na oras. Kaya ayan, ganyan na yung kulay ngayon. Masarap yan, tanglad. Una ko yung natikman sa Vikings. Tapos meron din ako natikman sa Tagaytay na tanglad at saka sinamahan ng pandan. Pandan na lalaki. Akalain mong may gender pala ang pandan? Yung babae mabango, itong lalaki malaki na matinik. Pero sabi nila mas marami daw benepisyo itong tanglad na lalaki. Marami siyang health benefits. Hindi kasi nabuhay yung tinanim naming tanglad na mabango. Itong tanglad na lalaki, mabilis mabuhay, wala kaselan-selan. Shout out kay Kuya Crystal Nards ng Pandukot, siya yung nagbigay sa amin. Kung kayo po ay lagi nyo ako nakikita o lagi nyo na susubaybayan yung aking post, mapapansin nyo laging paulit-ulit lang ang sinusuot ko. Kahapon nakapula ako, ngayon pula na naman. Actually, mahilig po kasi akong bumili ng pare-pareho lang. Minsan 1 dosena, minsan kalahating dosena. Parehong puro puti, puro itim, puro navy blue. Pare-parehong kulay, pare-parehong itsura. Kaya kala mo ko di nagpapalit ng damit. Si paring Ether lang po yung ganon. Naninigas na tumatayo na mag-isa yung shorts, hindi pa rin nagpapalit. Oops, sabi niya wag ko raw ipakita yung salamin niyang sira. Mukha raw kaming mahirap. Gusto pa pala magpanggap.
Ayan nga't mahuhubuan na naman ako. Abe 99% ng pambahay ko luman-luma na, mapupunit na. Sa totoo lang, wala talaga ako sa lugar. Wala akong kahilig-hilig sa mga damit. Wala akong kahilig-hilig pumorma. Siguro nalipasan na. Pero kapag pagkain ng pag-uusapan, abay kahit na mahigit 1.5, mahigit 3,000 na pagkain, isang kainan, kumakain ako. Kaya nagrereklamo sa akin si paring Ether. Kasi meron akong pangkain sa buffet. Pero wala kaming kagamit-gamit sa bahay. Mahilig kasi talaga ako sa pagkain. Hindi ko alam kung bakit, pero talagang pag gusto ko yung pagkain, laging naiisip ko. Hanggat hindi ko nakakain, hindi nawawala sa utak ko. Kaya kahit na malayo, kahit na mahal, pag gusto ko talagang kinakain ko. Kaya si paring Ether lagi nagagalit sa akin kasi marami kaming kulang na gamit, pero inuuna namin yung pagkain. Feeling ko kasi parang, feeling ko pag ako natigok bukas, at least nakain ko yung gusto ko. At pangalawa sa gusto ko, bago ako bumili ng damit, bago ako bumili ng gamit, ang binibili ko muna simento. Hindi kasi ako napapakali ng walang nadadagdag sa akin kapag lumipas yung ilang buwan tapos walang improvement. Gusto ko lagi at lagi mayroong nadadagdag sa akin. Hindi sa akin sa sarili ko, kundi yung panghanap buhay o negosyo, yung pagkakakitaan. Ganun ang hilig ko, passive income. Kasi lagi kong iniisip, ewan ko, laging nakataring sa utak ko na paano pag di ko na kaya magtrabaho. Laging ganun. Kaya hindi pwedeng lumipas ang ilang buwan nang wala akong naidadagdag. Hindi yung magandang bahay, hindi yung magandang itsura ng katawan, ng muka, pero kung ano yung madadagdag sa aking passive income. Yun yung pinagsisikapan ko dati pa na ngayon pinagtutulungan na namin ni paring Ether kasi gusto ko talaga at ipinipilit ko talaga na kahit wala kaming pera, unti-unti may nadadagdag sa amin. Nung huminto ako sa pag-opisina, nagsari-sari store ako. Pero meron pa rin ako mga ibang sideline, kagaya dun sa dalawang resort ng kapatid ko, admin ako. So may mga extra kita ako. Pero laging nakatanim sa isip ko, yung sinasabi ng kapatid ko, na iba yung working hard sa working smart. Hindi nawawala sa isip ko yun, na ako kasi working hard ako dati. Barya-barya yung kinikita ko, pero pagod na pagod ang katawan ko. Ngayon, sinisikap ko na working smart kahit hindi tayo matalino. Maniwala kayo sa hindi, bata pa ako, masipag na ako. Kaya lang, yung sipag ko wala sa lugar. Nauubos yung maghapon ko sa kakalinis sa loob ng bahay. Minsan nga, alam niyo yung grout sa pagitan ng mga tiles, abay pinakakakis-kis-kis-kis-kis-kis ko yan. Alam niyo yung sinasabing habitual, kapag yung kung ano yung araw-araw niyong ginagawa, yun na yung nakakasanayan. Kapag nakasanayan nyo na lagi nakahilata, parang ako, parang ako lang, yun na yung lagi nyong gagawin sa araw-araw. Pero kapag nakasanayan nyo, yung maghanap buhay, yung nakikita nyo na may kinapupuntahan, magiging habitual din. Yun din yung makakasanayan nyo at hahanap-hanapin nyo. At magandang maging addicted sa bagay na produktibo. Yung kumikita ka, yung maasenso, maski papano, yung kahit na maliit lang yung kita mo, pero alam mong may kinapupuntahan yung pagod mo. Yun yung masarap na maging habitual. O siya paano? Maglalaban na ako. Kita-kita na lang ulit tayo sa susunod na vlog ko. Salamat!